Mga kaibigan, may good news para sa lahat. Kung gusto nyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Zamboanga. Gumawa na rin ito ng mga independent films at ABP, audiovisual presentation, at may photography at video services pa. Bisitahin po natin ang kanilang website sa MindanaoExaminer.com o tumawag sa 9925480. Marami pong salamat. Kaya natin to. Hello, hi, howdy. Magandang hapon po sa inyong lahat mga kaibigan. Kumusta po kayo sa mga oras na ito? At po tayo sa ating palatuntunan ng Radio Mindanao. Inanyayan namin kayo makinig hanggang alas 3 ng hapon. Sa isip ang pagtatangal ng ating palatuntunan ng Radio Mindanao. Kumusta kayo sa mga oras na ito? Naway, nasa mabuti po tayong kalagayan Kumusta ang ating mga kababayan na mapagmahal sa kalikasan, mapagmahal sa pamilya, mapagmahal sa kapwa, mapagmahal sa mga silingan? Yung mga good citizen, kasama na rin yung mga bad citizen. Naway magbago na po tayo. Ano po? Bakit ba tayo nagkaganito? Ang ating Pilipinas. Magulo, no? Daming gulo. Tapos palagi pa tayong binibisita ng mga kalamidad. Ito po niyong lingkod si Audel Liza na kapiling nyo hanggang alas 3. Ipagpaumanhin po ninyo ang ating anchorman na si Al Jacinto ay baka nasa sulupan siya ngayon kasama niya ang kanyang babang. Baka hindi pa siguro nakalipan ang kanilang aeroplano. O baka mamaya andiyan na yan. May daladalang mga prutas o mga pagkain galing Sulu. Sabi nga niya, alam na ba yung mga pitis? Ayan, galing Sulu, gawa ng mga tausog. Pitis, baulo, panyam, lukot-lukot. Sa tausog pa yan, yung lukot-lukot dya. Sa tuwa pa na, lukot-lukot. Kanang panyalam, panyam na sa tausog. Mayong hapon diha sa Zamboanga, Sibugay Province. Pastilan kusog lang gihapon ang adong signal diha. Ilabi na giyo diha sa Payaw, no? Ang adong mga suki, ang adong mga kaparintihan diha, ang adong mga igsuon diha. Itong manog pula or puti. Mayong hapon kaninyong tanan. Unsa itong lubot daw. Okay. Tanang munisipyo diyan sa Zamboanga, Sibugay Province. Welcome sa atong tulamanon ang Radio Mindanao. Lipay po sila gihapon dito sa Zamboanga del Sur. Pastilan kusog lang gihapon ang atong signal diyan sa Zamboanga del Sur, no? Walay hunong-hunong na si from sign to sign off. Sige sila paminaw sa Triple X. Dahil labi na dyan sa atong tulamanon kay lagi na ay Binisaya, na ay Tagalog. Bisag ang inyong igsoon nga Binisaya, apan lagi naningkamot yung mga magtagawag ba, makunan sila yung sila tulog-adlaw lang dito sa Manila, pag sila pag-uli, di nagkabalog Binisaya. Diha sa Zamboanga del Norte. Pastilan, kusog lang gihapon ang atong siglan diha sa Zamboanga del Norte, no?
Diyan po sa Basilan, magandang hapon sa inyong lahat. Kumusta po kayo sa mga oras na ito? Kayo ba kumain na? Kami kanina pa. Kailangan pagdating po ng alas 12, kakain po tayo ng makabuang na. Laganit ang mukhaon sa damang oras ay makalipong makabuang. Alabilam na sa lamdo araw na mga kakampungan kalawalasan doon lubasog. Mao na kita niyo. Mauno-uno na yung mga higob. Ang Governor Tototan, iwan na si mga family nila sa lamdo araw kanyo gob. Magusog, matanog in programa na tulad doon hayan lubasog yan. Sa ambal naman dapat tawid-tawid sa lamduang kanikatataro na yan. Magandang hapon po sa inyong lahat hanggang doon sa Sabah, Malaysia. Napakinggan po tayo mga kaibigan. Okay, and sa ating bumili po tayo ng Mindanao Examiner. Itong the regional newspaper, Mindanao Examiner. Ang sirkulasyon po niya mga kaibigan as dito po sa ARMM, Eastern Mindanao, Western Mindanao, Cebu at Manila. Madali pong maubos ito mga kaibigan. Tayo po ay sumulat ang katotohanan na walang kinatakutan o walang pabor-pabor. Upang maibigay po natin ang ating balita. At syempre, yung mga images mula dito sa Southern Philippines. Dito lang po yan sa newspaper po natin, the regional newspaper and Mindanao Examiner. Sa kanilang head banner mga kaibigan, wow, CIA hacking tools revealed. Ang Central Intelligence Agency, yung mga kagamitan nila pang hacking sa mga internet natin ay napagalaman. Disgrasya. Bumasa po tayo mga kaibigan, basahin po natin at itong bumili po tayo ng Mindanao Examiner para malaman po natin ano itong CIA hacking tools revealed. Siyempre, kung gusto nyong bumili ng bahay diyan sa Villa Teresa Subdivision, diyan sa Marceres, Zamboanga City, ay tingnan ninyo ang ating newspaper. Mura lang mga kaibigan. O kaya gusto nyong bumili po ng sasakyan, isang Fortuner, Toyota Fortuner, mura lang mga kaibigan. Basahin ninyo yung Mindanao Examiner. Bumili po tayo para malaman po ninyo. Mura lang itong Mindanao, ay itong Toyota Fortuner. Bagong-bago mga kaibigan. Nakita ko na ito bagong-bago At bebenta po ito. Mura lang. Toyota Fortuner G Powerful 2.7 liter clean BBT engine, fuel efficient, auto tranny, only 89,000 kilometers. With MP3 player, stereo radio, cold front and rear aircon, new spare tire, new front tires, new battery, new brake pads, upgraded TRD Sports Prawn, the coil spring, stepboard, roof rails, and the heavy-duty carrier, chrome headlight cover, tools, carpeted, registered. Ito nga mga kaibigan, the 2006 model, nothing to fix, perfect condition, and ready for long travels. So, bumili na po kayo ng Mindanao Examiner para gusto nating bumili ng mga bahay o sasakyan. Mura lang. Magbasa po tayo ng
Mindanao Examiner. Sa page 3 po ng page 4 ng Mindanao Examiner ay First Seeds of Hope in Sulu. Nag-umpisa na po mga kaibigan yung mga proyekto dyan sa Sulu. Ang unang binhi ng pag-asa dyan sa Sulu nag-umpisa na. At syempre yung ARMM sa page 5 ang sa Mindanao Examiner ARMM 2017 palaro successful in Maguindanao. May mga gusto pong magtrabaho abroad, nandito rin. Kaya nandito rin sa page 5 ang abroad mga kaibigan. Kaya ugaliin po natin magbasa ng Mindanao Examiner. Siyempre, sa page 7, ang ating health tips. Mataas ba ang inyong cholesterol? Yan po ang payong ni Dr. Willie Ong. Siyempre, yung mahilig magluto. Recipe ng paano magluto ng Seafood Bicol Express. O ba, maanghang yan. Pero masarap. Diyan lumalabas yung sarap pag maanghang. Sa likod naman ito ng Mindanao Examiner ay ang Cebu Examiner. Sa kanilang balita rin, DNR 6 special prosecutors to handle environmental cases. And then remit PhilHealth premiums on time. Nako, marami kasing mga mangilang-ilang pong mga employers mabagal mag-remit ng kanilang PhilHealth para sa kanilang mga nagtatrabaho para sa kanila. Sayang po mga kaibigan ang laman ng istorya ng Mindanao Examiner, ang the regional newspaper. Medyo malo-malo ang tambucho. Diyaw. Okay mga kaibigan, sa ating mga chismis naman. Limang suspect sa kidnapping sa negosyante iniharap ng PNP chief sa media. Iniharap sa mga mamahayag ni PNP Chief Director General Ronald De La Rosa ang negosyante na rescue ng mga otoridad at ang naarestong 5 suspect sa PNP headquarters sa Gamgame na itong biktima ay na sina Francis Leo Santa Maria Maulion. Okay mga kaibigan, dahil mamaya-maya ang konti yan ay ating pagpatuloy itong 5 suspect sa kidnapping sa negosyante na harap ng PNP sa
ng PNP chief sa mga media. Balik muna tayo doon sa Lupa Sug. Wow. Okay, balita natin mula sa Zulu. Yung una daw unang binhi ng pag-asa sa Zulu ay itinanim na. Ay, ganda no? Alam niyo mga kaibigan, itong Zulu isang magandang lugar po. Talagang kung titingnan mo, marami pang mga berde pa po ang kulay ng bundok nila. At dami rin tubig dyan at masasarap ang tubig dyan sa Zulu. Ano po? Ngunit kahit ganun pa mga kaibigan, maraming mga gustong mag-invest dyan mga kaibigan. At kahit ikangang magulo, kahit na beset by complex at kahirapan, pero ang ating mga kababayan ay ang ating especially yung mga mayaman ay sige pa rin ang kanilang plano na upang ituloy ang kanilang negosyo diyan sa Lupa Sug. Oo nga naman, ano malay mo pag yung mga kababayan po natin dyan ay may mga trabaho na, may mga ikangang mapagkakitaan po nila, ay baka makalimutan po nila yung magtago ng mga sandata o gagawa ng mga hindi maganda. Dahil kung minsan itong kahirapan ng minsan medyo kumapit po sa patalim yung ibang mga kababayan po natin. Wala nang makain yung anak ko wala nang makain yung minsan ganun ang iniisip ng iba, no? Pero ganun pa man, baka naman ay makumbinsi po natin ating mga kababayan diyan kung sakaling mayroon na po silang pagkakitaan, may mga negosyo po sila, may mga trabaho yung iba, ay sino ba naman ang loko-loko na gagawa pa ng mga hindi maganda? Depende po yan sa leader ng probinsya at sa leadership po ng ni Governor Toto Tan at ang mga pamilya nito. Ay talagang wala nang iniisip kundi ang kabutihan para sa kanilang mamayan. Of course, yung nandoon po nung last, kailan ba yun? Yung nakaraang buwan, no, yung December 19, pumisita po ang ating DI Secretary Manny Piñol, ang DTI Secretary din si Ramon Lopez, ang Sulu, si Datu Shah Sakurtan dun sa Malacanang Balas. Siyempre, medyo inanong po nila anong pwedeng gawin diyan sa Sulu. Sayang po mga kaibigan, no? Mamaya-maya kundi marami pong mga proyekto. Isa na itong Kapatid Village diyan sa Barangay Anuling, Patikul, Sulu. So pumunta po yung mga team doon and
Winelcome po ni Governor Toto Tan sa kanyang opisina. Kasama po yung mga iba't ibang mayors. Of course, si Dato Sakurtan ay nandoon din. At in-emphasize po nila yung kahalagahan kung ano yung sinasabi nilang kapatids na maaaring makatulong sa kababayan po natin dyan sa Sulu. Bana mga kaibigan, ang oras po natin ay 25 minutes maglalagpas ang alas 2 ng hapon. Dito pa rin sa ating palatuntunan ang Radio Mindanao. Sa anong gahapon mga kaibigan, nagsalita si President Duterte doon sa PMA graduation. Sabi pa nga niya, maging tapat sa Philippine flag, di sa kanino man. Oo nga naman, maging matapat po tayo, sabi nga niya. Actually, hinimik po ni Pangulong Rodrigo Duterte ang 167 bagong graduates ng Philippine Military Academy or PMA ngayong taon na laging magpakatotoo sa kanilang sinumpang tungkulin. Hindi yung maging milyonaryo, magkaibig sabihin, iba yung iniisip ng iba. Kasi kalimitan daw na graduate ng PMA magiging milyonaryo. Ginit din ni Pangulong Duterte na dapat maging tapat lamang sila sa watawat ng Pilipinas at hindi sa kung kanino man. Ginawa po ni Pangulong Duterte ang pahayag sa kanyang talumpati sa graduation rites ng PMA. Sanggalang ay lakas at buhay na alay para sa kalayaan ng ibang bayan or salaknib. Class of 2017 sa Fort Gregorio del Pilar, Baguio City. Sayang po mga kaibigan, kailangan maging tapat sa watawat lamang. Lamang ang hindi sa kung kanino man. Sinabi pa ni Pangulong Duterte, maituring na tunay na cream of the crop ng kanilang batch ang 167 graduates dahil sila ang tagumpay na nakakumpleto sa mga requirements ng akademya. Magbabalik ang ating Radyo Mindanao pagkatapos ng mga ilang paalala. Mga kaibigan, may good news para sa lahat. Kung gusto nyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Zamboanga. Gumawa na rin ito ng mga independent films at ABP, audiovisual presentation at may photography at video services pa. Bisitahin po natin ang kanilang website sa MindanaoExaminer.com o tumawag sa 9925480. Marami pong salamat. Kaya natin to. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda Triple X Zamboanga. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Okay, daghang salamat sa imo, Raymond. Kayo pa rin mga kaibigan na nakikinig sa ating palatuntunan ang Radyo Mindanao. Ang oras po natin mga kaibigan ay ganap ng alas 2:30. Okay, hanggang
sana magkaroon po tayo ng kapayapaan dahil ika nga pag-usad ng peace talks. Ay depende daw yan sa control ng NDF sa NPA ayon sa ating pamahalaan. Paano tayo magkaroon ng pag-uusap kung wala naman silang control sa kanilang mga tauhan? Nagkipag-usap tayo rito sa kanila wala naman silang control. Panay naman ang ambush nila sa mga militar. So paano yan? Pagkilayas binigyan din ngayon ng gobyerno na magkaalaman sa pagbabalik ng formal peace talks kung may control pa ba ang CPP, NPA, NDF, Communist Party of the Philippines, New People's Army, National Democratic Front sa kanilang mga tauhan sa ground. Ito po yung pahayag ni Presidential Advisor on the Peace Process, Jesus Dureza, sa harap ng inaasahang muling pag-uusap ng dalawang panig sa darating na Abril 2. Mga kaibigan, sinabi rin ni Secretary Dureza, nagpahayag ng kahandaan ang komunistang grupo na magdeklara ng unilateral ceasefire bago ang tinagdang peace talks, resumption ng peace na sinangayunan naman ng Government Peace Panel. Alam mo, paborian pa rin sa kanila kung sakaling mayroong mga peace talks, mayroong ceasefire dahil makakalab sila ng mga pondos pamagitan po ng mga illegal. Makapag-recruit po sila ng mga bago nilang tauhan dahil wala ngang gira, dahil peace talks, dahil ceasefire. Yun pa kay Dureza, sapat na itong panahon upang makausap ng kabilang panig ang kanilang mga tauhan sa ground at may paabot ang kautusan sa pagpapatupad nila ng unilateral ceasefire. Sana ay magiging tabad ang CPP, NPA, NDF sa usaping ito at sana ay kontrolado pa rin nila ang kanilang mga tauhan, kanilang mga sundalo, itong NPA. At kung hindi ay masasayang lang po ang ating pag-uusap ano ba ito? Bakit may mga itong dating ex-mayor ng Ilocos ay naaresto dahil sa korupsyon pero nagpiyansa? Ay naku mga kaibigan, puro na lang ganito. Isa pa, dating huwes, dating judge, inaresto, matapos nahulihan ng 1 million pesos shabu. Diyan sa Usamis. Ito pa daw, kampo ng militar sa Maguindanao, sinalagay ng BIFF. Ay, nagawa. Lumigas po ang mga sibilyan ng sumiklab ang matinding sagupaan ng militar at mga armadong grupo dakong alas 2:20 ng madaling araw diyan sa probinsya ng Maguindanao. Yan naman talaga ang problema, no? Pag mayroong gulo, pag mayroong gera,
yung mga kawawa diyan ay yung mga sibilyan. Magsiligas, iiwan po nila ang kanilang tahanan. Iiwan po nila ang kanilang lupain, ang kanilang mga pananim, ang kanilang mga hayop. Dahil sa gulo, dahil sa pagbagan ng militar at ng rebelde. Hindi na makapag-aral ang kanilang mga anak. Hanggang sila magiging mangmang. Naisip kaya nila yan? Naisip kaya ninyo? Naisip kaya natin ang mangyayari pag mayroong gulo? Ay makipagtulungan po tayo sa ating gobyerno, mga kaibigan. Wag po tayo magtago ng mga sa tingin po natin ay mga masasamang elemento. Isuplong kagad natin. Ayon kay 6th Infantry Division Public Affairs Chief Captain Erwin Encinas, sunod-sunod na sinalagay ng mga miyembro ng Bangsamoro Islamic Liberation o Bangsa Islamic Freedom Fighters o BIFF ang posisyon ng militar sa bayan ng Dato Salibu, Maguindanao. Sabi nga yun sa ulat, mga kaibigan, dahil daw sa dami ng mga rebelde, gumamit na ng 105mm Howitzers cannon ang mga sundalo para pasabugan ang grupo ni Commander Bungos ng BIFF. Mamalakas ito, mga kaibigan, 105. Kahit malayo ka pag may sumabog na 105 dyan, dyan sa bayan na yan, ay nako, siguro mga ilang kilometro yan ay ramdam mo pa rin yung epekto ng pagsabog ng 105 na yan. Dahil po sa tindi ng palitan ng putok sa mga magkabilang panig, maraming mga sibilyan ang lumikas sa takot na maipit sa kaguluhan. Siyempre, isang beses lang po tayo mamatay. Now, pagsapit daw ng alas 5 ng umaga, ay tumulong na ang dalawang fighter jet na FA-50 at dalawang MG-520 attack helicopters at binomba ang BIFF na nagtatago sa sitio Andamit, Barangay Balakanan, Dato Salibu, Maguindanao. Dahil sabi daw ng mga sibilyan daw, 4 umano ang kanilang nakitang nasawi at maraming nasugatan sa panig ng BIFF. Wow. Pero sibilyan na nasabi habang sinusulat daw ang balitang ito ay nagpapatuloy ang manakanakang palitan ng putok ng mga sundalo at rebelde. Cesar Montano, mga kaibigan, nireklamo ng mga empleyado ng Tourism Promotions Board. Nga naman. Nga naman daw, sa mga si Cesar Montano ay naharap sa reklamo si Tourism Promotions Board or TPB. Ang Chief Operating Officer na si Cesar Montano, idol natin ito. Now, ilan sa mga reklamo ng mga TPB employees na pinadala sa Presidential Action Center or PACE ay ang pagpasok nito ng 11.2 million pesos na kontrata sa Karat Philippines kung saan ito ay naging guest singer kasama ang mga pamangkin. Wow!
idol, isang reklamo rin ang pagdala niya ng mga grupo at consultants na parehas din ang function sa ibang mga incumbent employees. Inarang siya kasi bilang confidential consultant si Romel Montano, ang kapatid ng actor, at I should say hinirang. Hinirang niya kasi bilang confidential consultant si Romel Montano ng kapatid ng actor at ilang mga stuntman. Pamangkin ng asawa ni Romel, anak ng babae na madalin nitong kaibigan, at ang kababata nito sa kabilang sa 17 consultants. Kasama rin sa reklamo ay ang pagpunta nito sa Boracay at ang kanyang mga staff na wala man lang itinerary o dahilan at ang ugali nito tuwing may pulong kung saan na madalang itong makipagpulong kay Tourism Secretary Wanda Teo. Ay idol, bakit ka ganyan? 11.2 million pesos sa kontrata sa Karat. Where? 19 ng sandali na lamang po bago sa bidang alas 3 ng hapon. Ay nako mga kaibigan, ano ba ito? 78. 78 anyos na lolo. Sa bagay, hindi yan dito sa atin sa Mindanao, doon yun sa Luzon, doon sa Aklan mga kaibigan. Arestado dahil nang hipo. Nang hipo ng Kolehiala. Ay nako. Lolo 78 years old na ito. Talagang umarangkada pa kaya ito, lolo? Ay naresto po ang isang lolo na makaraang reklamo ng panghihipo. Saan kaya hinipuan niya? Panghihipo at pagdakma sa maselang bahagi ng katawan ng isang estudyante. Doon yan sa Kalibo, Aklan. Lolo, ano ba na? Pinabayaan mo na sana, Inday. Lolo na yan Pero hindi maganda, lolo. Nakakahiya, di ba? Ay nako, umiyak po na tumulog sa impilan ng pulisya ang Kolehiala na si, pagpalagay natin si Jane, 19 anyos. Dahil sa pagdakma at paghipo umano sa kanyang ari ng nakasalubong na matanda sa kalsada na kinikilalang 17 anyos na naturang lugar. Ayon doon sa dalaga, kalabas liana ng paralan ng makasalubong ang matanda at bigla itong lumapit sa kanya sa may dinakma sa pribadong bahagi ng katawan. Tingali mga kaigsunan, hubag kayo ng bayhanan nino. Mao nga ang tiguang wala na kakawanta. Mga tiguang malakas lang pag-iisip niyan. Kando nating. Siyempre, hinuli po yung matanda at dinala sa police station. Okay, at magandang balita po ito mga kaibigan, no? At oil price rollback. Asahan po sa susunod na linggo. Wow. Ay, sabagay, marami pa akong gasolina doon sa kabayo ko. Sa ikalawang sunod na linggo, asahan po ang rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo. 50, 50 centavos hanggang 60 centavos ang bawas sa kada litro ng diesel, habang 30 centavos naman hanggang sa 40 centavos naman sa gasolina. Payat-payat.
kerosene ay may bawas din sa presyo na abot sa 60 centavos hanggang 70 centavos kada litro. Okay, ang price adjustment ay ipatupad sa araw ng Martes. Bukas po yan. Meron po tayong 15 sandali na lamang po bago sa bidang stress ng hapon sa mga walang cellphone, sa mga walang relo. Ginawa nilang relo ang ating programa, so 15 minutes bago mag-alas stress. Baka may mga lakad kayo, may mga appointment kayo, ay 15 minutos na lang bago mag-alas stress. Alam mo ditong PMA, no? Higit kalahating porsyento ng salaknib class of 2017 papasok po daw sa class of 2017, papasok daw sa Philippine Army. Gusto po nila ng gusto po nila ng ma-assign sa field. Sa Marines, ayaw nyo? Higit kalahating porsyento po ng mga magtatapos na Philippine Military Academy or PMA cadets kahapon ay papasok sa Philippine Army. Wow. Paliwanag po ni Lieutenant Colonel Reynaldo Balido Jr., tagapagsalita ng akademya, nagkagawian na sa PMA na average 50% ang pumapasok sa Philippine Army dahil sa mas maraming kailangan na personnel doon. Napagalamang mula sa 167 na kadete na magtatapos noong linggo ay 90 ang papasok sa Philippine Army at 44 po sa Philippine Navy at 33 sa Philippine Air Force. Sa Army kasi magiging 4-star po, may 4-star. While sa Navy at Air Force, mga kaibigan, ang oras po natin ay sandali na lamang po bago sasapit ang alas 3 ng hapon. Sabi pa ng ating presidente, pwede akong magdeklara ng martial law anytime diyan sa Mindanao. Wag lang akong guluhin, sabi nga niya. Delikado po yung mga kaibigan, kayo rin. Kaya dapat natin tulungan po ang ating itong gobyerno po natin, tulungan po natin si Digong. Tahasampung nagbabala. Nagbabala uli ang Pangulong Rodrigo Duterte na anumang oras ay magdedeklara siya ng martial law sa Mindanao. Kung hindi, tutulong ang mga local chief executives laban sa terorismo sa riyon. Terorismo kasi walang pinipili. Kahit na kababayan po nila, pag ayaw sumama sa kanila ay talagang papatayin nila. Mangidnap, kahit na kamag-anak, kahit na kapwa nila, kababayan po nila, ay kikidnapin nila. Wala na silang pinipilingan, mga kaibigan. Kaya ano pang ginagawa natin?
iba naman hindi man lang magbuhat ng kamay upang supilin, upang pigilin itong terorismo. Tulungan po natin ang ating presidente. Ano po? Magdideklara daw siya ng martial law kung hindi tutulong ang mga local chief executive laban sa terorismo sa riyon. Kasabay nito, sinabi ni Pangulong Duterte na alam niyang may mga local officials sa Mindanao na tumutulong at nakikinabang sa Abu Sayyaf Group pero hindi niya kailangang pangalanan. Sino? Presidente, sino? Kaya ayon kay Pangulong Duterte, kaya wag daw siyang gaguhin. Wag daw siyang gaguhin dahil alam niya ang mga nangyayari sa riyon. Hindi raw siya magdadalawang isip magdeklara ng martial law at suspendihin ang writ of habeas corpus kahit anong pagtutol ang mga human rights groups basta para sa pagresolba ng karahasan. Sincere ang ating presidente po. Ano po mga kaibigan? Gusto po niyang talagang magkaroon tayo ng kapayapaan. Magkaroon po tayo ng pag-asenso sa Pilipinas. Nagbabala po ang hindi raw siya magdalawang isip nung magdeklara ng martial law at suspendin ang writ of habeas corpus kahit ano pang pagtutol ang mga human rights group basta para sa pagresolba ng karahasan. And nagbabala po ang Pangulo sa puwersa at dahas ng martial law kaya mabuting makipagtulungan na lang ang mga local officials para hindi na humantong sa ganong senaryo. Sino ba nag-abot ng martial law noon? Ay nako, sabagay kami nung bata pa eh. Dito kami sa mga nag-aaral pa noon. Parang hindi masyadong feel natin, hindi ko masyadong feel yung martial law noon. Mga sundalo, pinasalamatan ni Pangulong Duterte. Suporta at insentibo. Tiniyak. Wow. Nagpapasalamat po si Pangulong Rodrigo Duterte sa lahat ng mga sundalong Pilipino dahil sa pagiging tapat nila sa bandila ng Pilipinas. Ito pa rin doon sa kanyang talumpati, no? Doon sa PMA graduation rights, ipinangako ng Pangulo na susuklian ng pamahalaan ang tapang at integridad ng mga sundalo na nagbubuwis ng buhay para sa bansa. Wow, palakpakan. Talagang okay mga sundalo, no? Sa mga pulisi, mayroon din. Ibibigay ng gobyerno ang kaukulang suporta at insentibo maging mga kagamitang gagamitin ng mga sundalo upang madepensahan ang kanilang sarili. Dagdag pa niya, sa susunod ng 2 hanggang 3 taon ay magkakaroon ng armado puwersa ng bansa ng simulators, radars, at iba pang kagamitan na gagamitin nila sa pagpapatrolya sa mga borders at karagatang sakop ng bansa. Samantala, pipirmahan na naman ng Pangulo ang pardon o pagpapawalang bisa sa mga outstanding punishment sa Cadet Corps ng PMA.
Ay mga kaibigan, medyo napakalakas po ang ikot ng orasan doon sa Dindin. Ang bilis po, no? Diba? So mga kaibigan, ugaliin po nating magbasa. Bibili po tayo agad ng radyo, itong Mindanao Examiner, the regional newspaper. Madali pong itong maubos mga kaibigan, kaya magmadali at bibili kagad tayo. Bueno mga kaibigan, hanggang dito na lang ating palatuntunan ang Radyo Mindanao. Away na bigyan namin kayo ng balita, mga chismis, at kayo na rin ng adjust. Kayo na rin ang pipili kung saan yung totoo, kung saan yung mali. Okay? Lahat naman ng sinasabi namin dito ay totoo. Anyway, sa mga nakikinig sa mga oras, maraming salamat sa inyong walang sawang pagpakinig sa ating palatuntunan ng Radio Mindanao. At sa ngalan po ng ating anchorman, ang ating idol, si Alacinto, at siguro andiyan na yan, galing ng Sulu, kasama po ang kanyang papang. Of course, sa ngalan po ng ating station manager na si Philip A. At ang ating technical director sa hapong ito, si Raymond. Of course, dun sa transmitter side, magandang hapon po diyan sa inyo. Ito po inyong lingkod, si Abdel Disa, na sabing maraming salamat and may God bless us always. We love you, bye-bye, and take care.